Ay, magandang araw, isang mapagpalang araw, munting kaalaman niya pala. Nako, eto po, may nabubuyat ang tila na kudita na mangyayari, no? Dapat lang talaga tanggalin to si Soto, no? Alam niyo bakit? Ha? Siya ang dahilan kung ba't ito opinion ko to ha. Siya sa mga dahilan kung bakit itong nangyayaring yung mga anomalya na to, nagkanda loko-loko, nagkanda buhol-buhol. Bakit? Nung, di ba, yung panahon ng time na yon, ha, nagsusumiksik siyang bumalik sa Senate President, ano yan? Harapan, hayagan, gahaman sa posisyon, ha? O sa anong dahilan? Ha? Kasi mabubuko na. Kaya dito, muling sinariwa po ni Senator Amy Marcos na kung saan yung mga panahon na kung sila dati sila Senate Blue Ribbon pa si Senator Marcoleta, ito yung lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa inyo na dito nagsimula ang ugat ng lahat ng mga ngayon na pagtatanggi. Nagmula sa pinakahuli hanggang ngayon kay Libiste na di pininiwalaan, ito ang pinakasimula, sila ang mga main character talaga yung mga panahon na yon. Ngayon po, tila yata para may kuditang nabubuo, no? Talagang dapat alisin to si Boy School Bukol, no? At ipalit si Cayetano. At itong walang accomplishment na si Boy Tago, ipalit sa Blue Ribbon ulit si Senator Rodante Marcoleta, no? Okay, bago natin pag-usapan din yan, maisingit natin, si Bato de la Rosa daw po, dati nagre-reply pa. No, ngayon daw po, hindi na po nagre-reply. No, kumbaga, siguro masama loob, siya kaya hindi nagre-reply at alam naman natin kadahilanan kung bakit di siya nagpapakita. Kasi anytime, siyempre may intel yan. Dating PMP chief yan. Ha? Maraming intel yan. Hindi ordinaryong tao si Bato. Ha? Siguro pag litaw niya, huhulihin na lang siya bigla. Di ba? Yan ang haka-haka nila. Siyempre, alam naman tong administrasyong ito, no? Kunwari, ayaw dun sa ICC. Ayaw namin ICC. Walang jurisdiction yan. Pero, nung hinulis Tatay Digong, wala silang pakialam. Dahil kung talaga naninindigan sila na walang jurisdiction ng ICC dito, sila ang gumawa ng paraan at yung mismong leader natin ang nagpigil. Tigil nyo yan. Tigil nyo yan. Huwag nyong gawin yan. Pero hindi niya ginawa. Pinabayaan niya. So, sa madaling salita, kahit anong sabi niya na wala siyang kinalaman dyan, mas masahol, mas maganda pa nga may kinalaman ka kaysa wala na tumatanggi ka Di ba? O ngayon ito, pahinga natin bago isang subscribe, isang like muna dyan. At talaga naniniwala ba kayo na itong mga main character na to, ito talaga ang hero natin sa magiging masolve itong anomalya to. Pag ito bumalik Blue Ribbon, matanggal lang itong si School Bukol bilang Senate President, mahuhuli ang big fish. Yan ang dapat gawin nila. Siyam na silang senador. May 4 na senador babaliktad pa. Sana nanay ni Libiste, si kapatid ni Cayetano at iba pa, sana umalis na dyan. Di ba? Maging lumipat na sa minority leader na kalang Marcoleta at para kudita itong si Soto. No? Okay, ito po, pakinggan po natin si Senator Amy Marcos sa kanyang pahayag. All right. So let's start with that right now. No, the flood control hearings. The administration has promised na may makukulong na big fish by December 15. They gave that date and nothing happened. People were disappointed. And number 2, among the names mentioned, you have former House Speaker Martin Romualdez, who, of course, Senator Ping Lacson said the original sin starts really with the pork coming from the lower house insertions that are made. But you don't have former Speaker Martin Romualdez in any of the names that are mentioned really for cases to be filed. I want to ask first your point of view on that. What do you think of former Speaker Martin Romualdez? Do you think charges will actually be filed against him, or is this administration out to protect him? Well, it seems apparent. Ang sabi mo, dinideny nila o hindi linilista si Martin, yung aking pinsang buo, nakakaloka talaga, si Bonjing. Si Bonjing, hindi naman binabanggit. In addition to that, ito masama, no? Yan sa mga nagtatanggol niya kay Romualdez, ba't yung pinatatanggol yan? Di ba? Alam mo, Speaker of the House ka, appropriation si Saldi ko. Si Saldi ko lang ba? Come on, di ba? Kayo naman, di ba? Napaka-obvious, lagi na lang kayo malinis. Kayo na lang umakyat ng langit.
Di ba? Lahat ng nagpupula sa inyo, lahat madudumi. Sige na. The fact that they're somehow forgetting his name. There have also been very fervid denials that there is any direct link daw. Wala raw koneksyon. E napapakamot na naman ako ng ulo sa mga statement ng mga Rimulya. In-interview mo, nakinig naman ako. Eh sabi ko nga, talaga naman guilty as sin naman. Kung ako makakausap ng mga to, hindi makakaubra sa akin itong mga to eh. Promise. Hindi makakaubra sa akin itong mga to. Nagmula naman talaga dyan. So I'm wondering why this is occurring. Either two things could happen. I was thinking that perhaps after Saldico, he would be charged, but evidently that's not the case. When in fact that should have been. And thereafter, ija-jogging na lang yung kaso. Alam na natin yan, di ba? Ipopostpone ng ipopostpone. Mamaya, dismissed on technical grounds, may kakulangan, blah, blah, blah. Alam na natin. Pero in this case, in your face, talagang dinideny, pinagtatanggol, pinagtatakpan. Hindi ko talaga maintindihan na. Todo takip. Yung mga vlogger no, ni BBM, wala silang pakialam. Mga DDS yan, ganyan. Akala nila hindi pitatakpan yung sitwasyon. Pero kung nanamnamin mo lang sa utak ninyo na ang nangyayari ngayon ay puro takipan. Walang transparency nangyayari. So, frankly, you are not hopeful or optimistic because the DPWH did announce, I remember by November last year, they did announce that they are recommending charges to be filed against the former speaker. I remember, I think the president himself announced that the DPWH was recommending it. But given it is now January 2026, are you optimistic, Senator Marcos, of any Yes, kind? No, to tell you the truth, nung August pa, nananagilid na kami. Paano, nag-umpisa si Chairman Marcoleta, mga backup kami doon sa Blue Ribbon, and we started investigating this flood control mess. And then we brought up the subjects of the unprogrammed, the 800 billion, pinakamalaking kitty ng DBM, the DPWH, and of course, all the insertions that magically appeared during the BICAM or the small BICAM in 2025. You will recall, I never signed the 2025 budget either. Dito talaga nagsimula yun eh. Di ba sinabi niya, August pa lang, nangingilid-gilid na sila kasi nararamdaman nila, aalisin sila sa posisyon, sa liderato bilang Blue Ribbon si Chairman, si Marcoleta, at sa Senate President si Chis Escudero. Kasi kung hindi na alis imagine, kung hindi na alis yung mga to, tuloy-tuloy ang investigasyon, walang takipan. Di ba? Ang katwiran ng mga to, ulitin ko ulit ha, para alam mo kasi ang isang bagay na paulit-ulit, mas nare-realize mo sa mga susunod na sasabihin ko kung ano ibig sabihin na nangyayari sitwasyon ngayon sa mga tao nakakaunawa tulad ko. Yeah? Pag ito nangyari, hindi inalis sila sa Blue Ribbon, hindi inalis lahat sila sa liderato, dyan sa Senate. Alam mo mangyayari? Ang mangyayari, lilitaw lahat ng may sala, may imbestigahan, hindi mamamatay si Cabral, hindi mapipressure, lahat gagawin ni Senator Marcoleta ang paraan para lahat mapanagot. Diba? Ganyan teknika. Ngayon, hindi. Ang ginawa ng mga school bukol, pinalitan tong mga to. Kasi mahuhuli ang big fish. Aminin nyo! Huwag nyo sabihin ba't nyo pinalitan yan kasi ang investigasyon nakatutok sa mga Duterte. Ang katwira ng mga to, kaya namin pinalitan sila Marcoleta kasi tinatakpan nila yung mga Duterte. Akala ko ba transparency? Bakit parang pag binabanggit ng Duterte, ayaw na nila Marcoleta? Bogo! O ngayon, hindi na nakaupo si Marcoleta at sila Amy, sila Sis. Ba't di nyo imbestigahan ng Duterte? Bakit? Ba't di nyo imbestigahan? Libreng-libre na kayo na imbestigahan ng mga Duterte. Ba't di nyo ginagawa? Kasi alam nyo, pag inimbestigahan ng mga Duterte, baka walang makita. At babalik dun sa mga pinagagawa nyo. Tama, mali. Sige nga. And as a matter of fact, made a privileged speech in December 6th of 2024, urging E.S. Bersamin at that time and Secretary Amina, huwag papirmahin ang kapatid ko dyan, dadali tayo dyan. So you advised that? You told Secretary Mina Pangandaman noon?
Hindi, tumayo ako. May privilege speech ako doon. Talaga sinabi ko, huwag din niyo papayagan at patay tayo dito. Talagang kalokohan to. At yung mga infrastructure projects, humingi ako ng listahan. I was asking for a list and all they told me, no, there's trillions there, but it's various infrastructure projects. Nagkakamot ako ng ulo. Anong various infrastructure projects? VIP? Anong pangalan ni VIP? Bakit walang listahan? Billion. Yeah. How is this possible? So I was really perplexed about that. And thereafter, they urged us, pirmahan ninyo yung BICAM report. Sabi ko, asan yung BICAM report? Ang kulit-kulit ko, tanong ako ng tanong. Basta pirmahan ninyo. Hindi naman ako pwedeng pumirma. Dito pa nakikita. Yun, yung mga blankety blank. May 67 yata na blank amounts. I'm like, alam mo, ilukan na ako. Hindi ako napipirma ng mga blank check. Kaka-nervyos. And that's what happened. I never signed it. I knew it was going to be trouble from day one. And I knew that this flood control mess was going to go nowhere when Chairman Marcoleta was removed from the Blue Ribbon Committee, because thereafter, talagang hinihinto na kami kapag umaabot na kay Bonjing, Tama. ang Baloslos, pag umaabot na kay Sandro, pag umaabot na sa palasyo. Yan. Real talk yan. Kayo mga vlogger ng BBM, itanggi nyo yan. Anong dahilan ba't pinalitan ng liderato sila Marcoleta yung panahon na yon? Sige, alam mo sasagot nila 100%? Yung tulad ng tinalaki natin kanina na, kasi yung mga yan, yung mga maka Duterte, hindi nila iniimbestigahan ng Duterte. Ngayon, kayo na nakaupo dyan, ba't di nyo iniimbestigahan ng Duterte? Ibig sabihin, kaya nyo pinalitan to, mga liderato na to, hindi dahil ayaw nila ikanta si Duterte, dahil ikakanta kasi yung mga big fish, malalaman. Tama, mali. Anong dahilan? Bigyan nyo akong dahilan, lulubog ako sa kinaupuan ko ngayon. Bigyan nyo akong dahilan kung bakit tinanggal tong mga to. Dalawa lang yan. Ayaw nila malaman ng big fish o matakaw sila sa kapangyarihan. Biglang talagang may iskierda na sila. Talagang, okay, your time is up. Wala yan sa topic. Hindi naman ang program pinag-uusapan kay Secretary Amina. Puros ganon. So, alam na namin, wala na talagang patutunguhan to. Pakitang tao na lamang. But then one would think that Senator Ping Lacson would he would be more objective, he would be more fearless, he would not protect any particular public official in any way. So are you saying that the leadership of Senate President Tito Soto and Senator Ping Lacson under the Blue Ribbon Committee, they were not completely objective and fearless with the investigations? Well, sabihin na natin na hindi ako bumoto, no? Hindi ako bumoto sa kanila eh. So, I'm the wrong person to ask because I already put my vote in and I'm part of the minority now, ano? Kasama namin si Alan, si Chief, sina Joel, Robin, Bongo. Kami yung katropa. Alright. Yan ang problema. Tapos iniisa-isa naman kami na kinakasuhan. Yan ang problema namin. Okay. Inisa-isa silang kasuhan. Akala mo, nililito nila yung tao, no? Obvious, no? Alam mo, lahat talaga pwedeng kasuhan eh. Lahat ng kahit mga hindi na lumalabas naman, pwede mo kasuhan eh, kung talagang gusto mo. Diba? Hanapan mo sila ng butas kahit maliit. Diba? Biri mo yung sosi ni Marcoleta, ano pakialam nyo doon? Pera nyo ba yun? Pera ba ng taong bayan yung sosi ni Marcoleta? Pinakikilaman nyo? Mas pinakikilaman yung sosi ni Marcoleta, hindi daw dineclare, kesa yung mga nakurakot na bilyon. Debate? Sige. Totoo, di ba? Yung mga vlogger ng BBM, mas pinakikilaman niyo yung sosya ni Marcoleta na hindi naman pera ng bayan yung kanyang dineclare na pera o hindi man dineclare kesa doon sa mga kinurakot mismo ng bayan, napigkaban ng bayan. Wala kayong pakialam, di ba? Kung may pakialam kayo, matagal nyo nang pinush na yung investigasyon na yan, gawin na mas maaga. Kaso di nyo gagawin. Bakit? Alam nyong tatamaan yung amo nyo. Di ba? Baka kasi ma-misinterpret ng amo nyo na kinakalaban nyo siya. Di ba? Kasi kinrate kayo, hindi para ipagtanggol ang bayan. Kinrate kayo para batikusin at sirain ang mga Duterte. Di ba? I want to move to this. Problem. And as to Senator Ping, medyo idol yan eh. Kaya nalulungkot ako ba't nagkakaganito. Idol na si Ping. Magaling si Ping Lacson talaga. Totoo lang. Pero nagtataka ko, anong kinain itong insekto para maging ganito ka, tahimik.
Walang ginawa sa Blue Ribbon, walang accomplish. Di ba? Magbigay ka nga na accomplish sa ribbon mo, anong ginawa mo? Ha? Walang ginawa yan. Ngayon lang ako nakita ng Lacson, walang ginawa. Di ba? Nakapagtataka, Lacson. Pinagmalaki ka pa naman ni Soto, na magaling kang investigador. Pinagmalaki ka pa naman ng mga tao, magaling na investigador si yari na, mauhuwi na big fish. Anak ng teteng, wala ka nahuli kahit isa. Kahit sap-sap, wala. May nahuli sap-sap yan. Kay Marcoleta galing lahat ng yan. Diskarte ni Marcoleta yan. Inangkin mo. All right, let's move a bit to the Senate leadership. There were talks before the end of the year, Senator Marcos, that Senate President Tito Soto could be changed. I've heard of that there was a possibility that the minority would actually take over the Senate leadership once again. Either it was Alan Cayetano or Cheese Escudero to be back in the Senate presidential seat. What are your thoughts about this as we enter the year? And then you said February is the date when another impeachment complaint could be filed against Vice President Sara Duterte. Posible bang may pagbabago sa liderato ng Senado ulit? Do you have the numbers? Well, the reality is, right now, iba-iba kasi masalimuot yung issue, Right Oo. now, we have the largest minority in recent history. Siyam Okay. kami. 9. Oo. That's a Oo. very large minority. It's never happened before. The minorities have always been so meager and so small. That's the reason that the coup d'etat is always being discussed because Yeah. susungkit ka lang ng apat okay na. Kapatid pa ni Alan, si Pia, ayan pa yung mga Villar, ayan pa yung iba't iba na hindi naman masyadong happy. Kaya, eto nga, the question always arises. But the reality is, Cheese is very much beleaguered. Alan has his sister in the majority, so maybe there is some level of hesitation. The others are really dealing with the cases being filed against them, Dapat talaga magkudita na. Yung mga 12 senador na yan, tama, dapat talaga alisin na yan si Buskol-Bukol. Totoo lang. Palitan. Para ang layunin, ikaganda ng taong bayan. Totoo yan. Oo. Diba? Ikudita, si Cayetano ipalit bilang Senate President. At si Marcoleta gawing Blue Ribbon ulit. Oo. Walang bias. Sige, mangako sila, mag-waiver sila. Walang kakampihan, maski Duterte uusigin. Yung mga yan. Ganun lang kasimple, ang patakaran. Di ba? Isipin nyo, siyam na sila. Ha? Sino pa ba? Nanay ni Libiste. Senator ba yun? Oo, Senator. Kapatid ni Cayetano. Sino pa? May dalawa pa dyan. Magsuswing na yan. Nabubusit na sa nangyayari ngayon. See, Bato cannot... Yeah, where is he, by the way? Where is Senator Bato? Where We is have he? no clue. Nung una, talagang nagte-text pa yan. Pero ngayon, hindi na namin maabot. Pero yung Yun. opisina niya, nakakapag-firma pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin. Nagpapadala pa rin ng firma, nagpa-file pa rin. Kaya, hindi rin naman natin masasabi na hindi nagtatrabaho. He just doesn't turn up. Oo, syempre, ikaw kaya hulihin ng ICC bigla. Sige nga. Pero may chismis lang chismis na naman to. Sabi, kasama daw ni Bantag. Kung kasama ni Bantag yan, nasa Kalinga ba yun? Sabi niya, chismis lang daw yun, Hindi natin alam. Yeah. Okay, all right. Now I know you have a Another meeting. mysterious issue because they keep saying the warrant is there. Why don't they bring it out? What are they waiting for if it's there? If it's not there, why are you terrorizing the guy and persecuting all the DDS? I don't understand. Ilabas na ninyo, iserve na ninyo kung talagang nariyan at yung abogado niya ang sasagot. Marahil handa na yan. Okay, now I know you're rushing off to a meeting. If you can indulge me with just two very quick questions, Senator Marcos. I know you have a My meeting. great meeting is a wedding meeting. My Okay. puso is getting married. All right, okay. Number one, you are the chairperson of the Foreign Affairs Committee. So I want to take your statement, frankly, on what the United States, just moving off a bit, what the United States has done to Venezuela. First of all, right now, what is your stand on this? The Philippines, Well, basically,
ang dapat natin isipin, anong ibig sabihin nito para sa Pilipinas, no? Mhm. We've been invoking time and again the rules-based international order in our claims in the South China Sea, in the Mhm. West Philippine Sea. We've been saying that international law must be paramount. Ulit-ulit Yeah. tayo. We invoke the 2016 Arbitral Tribunal Yeah. decision, and we are always saying that this is the case. But very clearly, and siguro sagad na yung tao sa UN Charter, yung Article 2, Section 4, paulit-ulit yung Act of Force, ano? Talagang bawal to. Wala namang UN Security Council resolution. There's no law or declaration of war from the US Congress even, and there's certainly no act of self-defense kasi ang inaatake yung Venezuela. Ngayon, ang problema dito, our principal defense ally is the US. So Yeah. our question will be, para sa Pilipinas, is this a warning that they can do this to us? Not only the US, but any major power, any big power can do whatever they like to small or weak powers. This is the issue. We're very aware that the United States has done this before in 1983 sa Grenada. Meron tayong 1989 sa Panama. Sunod na yan, di ba? Yung NATO, tinalikuran, binawarningan, pati South Korea. So umaasa tayo sa US at talaga naman dapat asahan natin ang principal partner natin. But once again, we come back to the fact that in the end, Filipinos will defend the Philippines, and a self-reliant defense posture is essential. Also, the Philippines is very like Venezuela. We have a similar history. Under the Spanish, we're Catholic, thereafter naging American. So what does it mean for small countries like us? Pwede na tayong dakipin ng China, ng Russia, katulad ng ginawa ng US, balikan naman tayo naman. Aside from being the chairperson of the Foreign Affairs Committee in the Senate, there's also a personal Ito talagang makikita mo talaga na si Amy, veterano sa pagiging politiko. Makikita mo talaga totoo sinasabi niya. Hindi siya para mag-imbento. Ito ang realidad. Tignan mo yung yung mga BBM administration, walang ganitong magsalita. Oo. May pinangingilagan, may tinatago. Di ba? Kayo, malalaman, alam nyo ang puso, hindi pwedeng lokohin eh. Ang isipan, pandinig, pwedeng dayain. Tandaan yan. Pero yung puso na maramdaman mo, na may nagsasabi bang totoo o hindi, makikita mo eh. Mas marami nagsasabi hindi DDS ha. Kasama ng mga DDS, syempre. Pero lahat nagsasabi, ano sinasabi nila? Pinagtatakpan ng issue ngayon. Totoo hindi. Yan ang gusto kong ibig sabihin sa video ito eh. Di ba? History here. And that's 1986. As Yeah. far as my father and my family was concerned, nakidnap kami. Napunta kami sa Anderson Air Base in American planes. We ended up in Guam, thereafter in Hickam Air Base in Honolulu. As far as my father was concerned, it was an outright kidnap. Mhm. And you saw similarities. In a way, Maduro was actually, I won't just say the word kidnapped, but they used the word he was seized. He was arrested, and now he's in New York. That's correct. That's correct. So, di ko sinasabi na eksaktong pareho, pero alam natin na nangyari na yan. Binaril si Salvador Allende, namatay siya dun sa lugar niya. Pagkatapos noon, we also are aware that Noriega was brought to the US and jailed. So, these things have happened, and it should be fair warning to all that as much as we like to invoke a rules-based international order, might makes right. And perhaps international law at the end of the day for the rich, the powerful, and the mighty are mere suggestions. And they will be obeyed only when they're consistent with national self-interest. Discarded when they're inconvenient and block whatever the self-interest is, whether it's Afghanistan, whether it's AT&T, as in some cases, and certainly whether it's the oil industry in very oil-rich Venezuela, whose known reserves exceed the total of the... Ito mas klaro to magsalita kaysa sa kapatid niya. Di ba?
Mas napapaliwanag nga niya eh. Na dapat inaasahan sila magpapaliwanag nito para mas malaman, mas maintindihan ng tao. Di ba? Hindi pakiramdaman. US and the Saudi combined. Okay, I think my last question for you before you go is come 2028, is Senator Amy Marcos going to run for higher office? Because clearly at that last rally, you made news by, criticizing your brother, talking about his past. We don't have to get back into it. But people are asking, why is Senator Amy doing this? What is she planning to run in 2028? Anong plano po ninyo, ma'am? Well, wala sa akin 2028 eh. I survived 2025. Malaking bagay na yun. Talagang I was never so happy Tama. to land at the bottom of the list. Basta, pasok ako. So, tuwan-tuwa na ako noon. At given the surveys, I think it's absurd to think that anyone will vote for a Marcos in the near future. Why I did that had nothing to do with 2028. Firstly, my concern as the manang, the older sister, a drug addiction is a very, very serious affliction, and a long-standing one can erode all kinds of faculties. So it's most important that we get over it. Ikalawa, when a family member remains silent, it doesn't mean that they're loyal. It could also be that you break the silence in order to help someone. Alam mo, bonus na lang sa kanya yung pagiging senador niya eh. Tapos sasabihin nyo, kaya bumaliktad kasi tatakbo ng pagka-position vice president. Alam ni Amy, hindi siya mananalo pagka-vice presidente kahit si Sara katandem niya. Alam niya yun. Sa senador nga pandose siya, kulelat na siya eh. Bakit? Kung hindi pa siya dinala nila ng INC at hindi siya in-endorse ni Sara, partida na, kulelat pa siya eh. Munti nga siya masila dito, inibentulpo eh. Yung sabihin, sa vice president pa kaya, hindi ganyan kaeng-eng to mga to, lalo na yung mga political analyst na mga yan, na paratakbo yung vice president yan. Sayang islat. Marcoleta, Sara, pwede pa. Ba't si Amy? So, ibig sabihin, walang balak si Amy tumakbo sa mataas na posisyon. Yung sinasabi niya dyan, hindi para pakinabang sa Duterte. Anong pakikinabang niya sa Duterte? Amy's mayaman na. Marcos, family yan. Mayaman yan. Di ba? Anong pakikinabangan ni Amy dyan? Di ba? Wala. So, ano ibig ko sabihin? Lahat ng sasabihin niya is legit. Di ba? Pag sinabi niya ganito, ganyan, totoo yun. Kayo na lang bahala kung ayaw maniwala kay Amy. Anong plano niya? Kaya lang daw nagsalita dyan sa INC rally si Amy kasi balak daw magtakbong vice president, papabango. Bakit siya papabango? Sa mga Duterte. Anong ni Amy? Hindi kaya nakita niya lang talaga ang katotohanan. Tulad natin. At doon sa issue ng kapatid niya na kesyo daw may gumagamit ng ganyan, kayo na lang humusga kung totoo sinasabi niya Amy. Tulad ng sinabi ko, wala siyang planong magsinungaling sa inyo. Ba't siya magsisinungaling? Anong kapakinabangan niya? Sige nga, kayo mga tol. I believe that privileged information can also be defied when a crime is to be broken, and certainly illegal drugs are not allowed by law. You cannot compel family members to aid and abet illegal actions. At siyempre, ikatlo, national security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama. Nakaka-nervous na. Kaya obligado na rin ako bilang Pilipino, bilang senador na magsalita. Kung may kinalaman to sa 2028, alam naman ninyo ang kaalyado namin. No? Barkada ko naman talaga, kaibigan ko si VP Sara. Nag-aalinlangan yun na tumakbo. Nakikita naman natin, everyone's talking about her, but she's not even organizing. She's more concerned with her father in The Hague. She keeps going there, whether they let her in or not for Christmas and New Year. So, ako, backup dancer lang ako. Support lang ako sa tama. Hindi dahil kaibigan ko yung mga Duterte, although kaibigan ko talaga sila, hindi dahil kamag-anak ko ang Marcos, dahil Marcos naman talaga ako, pero kundi dahil nasa tama na. Sabi ko nga nung eleksyon itim. Ayan, itama talaga naman. Ipaglaban ng tama, itama ang mali. And I believe that's what we need to do.
So the way you sound, Wala Senator naman tayong magandang balita, Karen. New Year, di ba? so the way you sound, Senator Marcos, you don't regret what you did, but it also cost you some political points. You're aware of that. You also Oo got a naman. lot of bad feedback, right? I'm sort of reckless in a sense. Firstly, the notion of a Marcos at this point in time aligning with a Duterte. I'm not in a comfortable position. That's why I had such a difficult time during the campaign. Nobody knew whether I was fish or fowl and where I belonged. And now I made this great expose that everybody knew anyway. But many people got angry and said I was disloyal. Somebody said I was un-Filipino, which is absurd. Do not tell me that every Filipino is required to aid and abet illegal behavior. Pero we need to take these risks. Even if they will jeopardize whatever you're doing. For me, I just want a 6-year term. I will be here for a while. I will do my very best, utmost. Of course, primary para sa akin, still my agrarian reform beneficiaries, yung mga land reform beneficiaries, yung farmers, the marginal farmers and fisherfolk, and foresters, who until today are really suffering. We have a slew of farmer suicides because of the rampant importation. So para sa akin, food security, putting cheap food on the table. Speaking of the wedding, mahal-mahal ng pagkain. Nasyasyak Okay. ako. All right. Pati sa Ilocos, akala ko makakatipid kami. Wala, talagang mahal. All right. Well, I think on that note, I want to thank you so much, Senator Amy Marcos, for joining me today. And I Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Doon sa sinasabi natin na may matunog, machismis lang na, hindi machismis, pwedeng may possible na mangyari. Na kudita dito kay Soto, na 13 senador, 13 yata, siyam na sila may 4 lang na sinasabi, maugong lang naman, na sinasabi ni Amy, na parang tinanggi niya ngayon, syempre, diskarte lang, syempre yan Pero maugong na chismis lang naman, na ikukudita at matanggal para masimulan na investigasyon. Hindi sila para magkudita para proteksyonan si Duterte, hindi. Alam nila si Duterte hindi na makakauwi. Para gawin ito para investigasyon. Matuloy. Kasi tulog ang investigasyon ngayon sa flood control Walang ginagawa. Aminin nyo na. Tanggapin nyo na. Ang pumirma ng budget ba 2025, gusto ko kayo sumagot. Duterte ba? Yung natapos ba na flood control na sabi ni Marcos, natapos na. Duterte ba ang budget? Kayo na sumagot. Sige na. Kayo mga vlogger ng BBM, kayo sumagot. Okay, paalam sa inyong lahat.